Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay payo bilang nauna sa Islam. Ito ay mga magandang asal sa harap ng pagkain. Kaya po si Prophet Muhammad SAW ang ating huwaran. Lalo na siya po ang nagturo ng lahat ng mga magagandang pag-uugali. At ginawa niya po itong ganap para po tayo susunod na lamang at makuha pa natin ang kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tignan nyo kung paano nakitungo ang mahal nating propeta Muhammad SAW sa harap ng kanyang kakainin. Kaya si Prophet SAW, kung hindi siya tumatanggi sa lahat ng mga inaalok sa kanya mga pagkain. Kaya ang mga maliban na lang kung mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung pinapahintulutan naman ni Allah, ay lugod niyang tinatanggap ang pagkain. Tapos ang si Prophet SAW, kumakain siya para mano siya maging siyempre tao rin ang propeta Muhammad SAW. Para maging hindi siya gutom, maging malusog po siya. Tapos si Prophet Muhammad SAW, lagi siyang umuupo kapag kumakain. Dahil sa kanyang pakumbaba, mga kapatid sa Islam, ay kumakain din siya sa pamagitan ng tatlo niyang daliri. Allahu Akbar. Tapos pagkatapos siyang kumain, ay ilalagay niya sa kanyang ang bunganga, kanyang bibig para ito mga mga sunnah. Akala natin kadiri, pero scientific may na talaga mga kapatid. Ito pala ay maraming sustansya rin makukuha, makatulong din sa pagtunaw ng pagkain. Ngayon sa ating kasi kutsara tinidor, hindi natin alam, may mga pala dapat may mga microorganism din pala dapat makapasok sa ating katawan para sila tutulong pang tunaw at magiging malusog ang isang tao. At ang kamay natin mga kapatid, meron yan siyang sa utak. Kung kakain ka, nakakamay ka, nalalasahan mo, magkaroon siya tinatawag na reaksyon sa utak na bibigyan ka ng hilig na kumain. Allahu Akbar. Ito mga kapatid, si Prophet sallallahu alaihi wasallam sa sobrang gutom niya, tingnan niyo sa sobrang gutom niya, tinatalian niya na lang ng bato ang kanyang tiyan. Ganun kahirap dati ang mga naunang mga tao. Lalo na mga pagkain nila, mga tinapay lang, wala silang mahanap kasi sa disyerto sila . Kaya tinatalian niya kanyang tiyan. Kung mga ibang mga tingnan nyo, totoong propeta talaga si Prophet Muhammad SAW. Kasi nga mga ganitong mga pangyayari ay nagawa niya. Kung masamang propeta lang si Prophet SAW, inipon niya mga pera, lahat ng mga buloy, inangkin niya na. Hindi yan ginawa ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Bagkos ang mga sa harap ng pagkain, kapag meron na nagugutom, minibigay ng propeta Muhammad SAW. Hindi siya naging maramot. Tapos isa sa mga pinakamaganda rin mga kapatid, ito isa sa mga himala na kay Prophet Muhammad SAW lang talaga nagsabi niya. Sabi niya dito sa hadith, kapag idawak al-dubabu fi syarabi ahadikum falyagmishu thumma yanzahu fa inna fi ihda janahayhi da wal ukhra shifa. Sabi sa hadith na inulat, sabi ng Prophet SAW, kapag nahulog ang langaw sa inumin ng isa sa inyo, ay kanya itong isubsub. At pagkatapos tanggalin niya ito. Kasi, tingnan niyo sinabi ng Prophet SAW, sa katotohanan, sa isa sa mga pakpak nito ay merong sakit at sa kabila ay merong gamot. Tingnan niyo mga kapatid, ang langaw, normal lang yun sa langaw mga kapatid na sakit, may sakit talaga siya. Kasi nga, na-discover, natuklasan, ang sakit pala, yun ang pantunaw ng
ng mga langaw sa kanilang kinakain. Alam mo, ang langaw kasi wala yan sila mga digestive system. Ang ginagawa ng langaw, may sinusuka siya, ang sinusuka niya yun ang pantunaw niya. Tapos ipapasok niya na nutrients na sa katawan niya. Kasi nga, wala siyang pantunaw sa digestive system sa loob ng kanyang katawan. Kaya, ang mga yung pang sinusukan ng langaw, yun ang mga mikrobyo, yun ang mga sakit. Pero, subhanallah, sa pakpak niya, meron palang antidote na, yun palang, kaya ang langaw nabubuhay kasi kahit marami siyang sakit, nabubuhay kasi nga, meron din siyang gamot sa sarili niyang katawan. Kaya, si Prophet Salam, para hindi masayang inumin, iutos niya, isumlublob mo para kapag nakadapo dyan ang langaw, syempre may mga mikrobyo na ilublob mo lang langaw tapos tanggalin mo kasi nga kapag nilublob mo, mapalabas mo ang antidote. Ganun naman ang mga bakuna ngayon, ang mga example, mga anti-corona. Corona rin yan ilalagay sa iyo pero may hinang corona na yun para pagpasok sa katawan mo, tapos iano yan ng antibodies mo, kayang-kaya yan ng antibodies nyo. Kung lalo na, lalago ang mga antibodies mo sa katawan. Ganun ang prinsipyo sa langaw. Kaya kahit iisipin mo, napakaano to mga kapatid, nakakadiri. Pero mayroon palang scientific na rason na kung bakit napakagandang gawin to. At ito'y himala sa kaalaman. Kasi si Prophet Muhammad SAW lang ang nagsabi ng ganito. Kaya mga kapatid sa Islam, si Prophet Muhammad SAW kapag nakakain siya, nabusog na siya, sabihin niya, Alhamdulillah ladhi at amani, wahadat ta'amu warazakani, min gairi hawlin minni, wala kuwah. Ang sasabihin ng Prophet Muhammad SAW, papuri kay Allah na yaong nagpakain sa akin sa pagkain na ito, at nagbiyaya sa akin na wala naman akong kapangyarihan at walang lakas. Tingnan nyo, ganun na ganun si Prophet SAW na pinapakumbaba niyang sarili niya sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag mong angkinin ang mga biyaya ng Allah, mga pagkain. Huwag mo sabing pagkain ko, hindi. Galing yan lahat kay Allah. Ibalik mo lang ang mga biyaya, ang mga pinagkaloob ng Allah para tanda po yan ng iyong pananampalataya. Kaya ang pag-uugali, bro, mga kapatid sa Islam, sa pagkain at sa pag-inom, tunghayan nyo. Ito, isa sa mga ginagawa ng propeta, magbibismillah po talaga siya. Mag-bismillah. Ganun dapat tayo. Kapag kumain tayo, magbibismillah po tayo para hindi lalapit sa atin si Satanas. Nakikisalo din sa pagkain natin. Alam mo mga Satanas, mga kapatid, kinukuha lang niya dyan ang baraka. Kapag wala kang baraka, kain ka ng kain, hindi ka maging malusog. O walang sustansya kasi nga kinuha na lang demonyo ang baraka o ang blessing, pagpapala. Kaya kahit merong isang bata dito si Salama. Si Salama, dampot doon. Kaya sinabihan siya ni Prophet Salam, Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Sabi ng Propeta Salam, O bata, magbanggitin mo pangalan ni Allah, kumain ka sa iyong kanan at kumain ka lang sa malapit sa iyo. Kaya ito mga magagandang pag-uugali ito na tinuturo ng propeta sa bata na si Salama. Para po matutong bata hanggang paglaki niya, isa sa buhay niya na to ang magandang pamamaraan ng pagkain. Kaya dapat magbismillah po talaga tayo para hindi po tayo sa sudna. Kung nakalimot ka naman, hindi ka nakapag-bismillah, sabihin mo ang bismillah ganito. Pag sabi mo, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ibig sabihin, sa ngalan ni Allah, sa una at sa huli. Kaya ito, mga kalagay kung saan nakalimot ka. Kung nakalimot ka, yun lang, dagdagan mo lang bismillah. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kaya, yun ang Tapos, ang kumain ka uminom, dapat sa kanang kamay talaga, mga kapatid. Kasi nga, si Satanas kumakain sa kaliwa. Kaya, ito mga dahilan nito na huwag nating gayahin si Satanas. Kasi nga, alam po natin ang yapak ng Satanas, patungo yan sa impyerno. Tayo mga Muslim, hindi po tayo dapat mapunta sa impyerno. Kaya kumain tayo sa ating kanan, wag sa
kaliwa kasi gawain yun ng Satanas. O kaya wag natin gayahin si Satanas, masama talaga yun. Tapos isa sa mga mga pag-uugali ng propeta, kumakain siya sa sa mamagitan ng kanyang tatlong daliri. Allahu Akbar. Ito mga ng propeta. Wala namang problema kung gagamit ka ng 5 daliri. Pero ang propeta kumakain dito sa 3 daliri. Tapos ang isa sa mga pagkatapos kumain, dinidilaan niya po ang kanyang mga daliri. Allahu Akbar. Ito isa sa mga sunnah talaga ng propeta na kadalasan na inabandunan na ng mga tao. Kasi nga, sabi nila kadiri, hindi nila alam, maraming mga scientific na mga reasoning na marami talagang benefits na kumakain ka sa kamay mo at pagkatapos mo, dilaan mo. Maraming mga dyan. Ngayon lang yan natuklasan kasi nga puro tayo kadiri. Naging sosyal na tayo, hindi natin alam, mas mainam pa gumamit ng kamay at idilaan mo. Kasi nga, iugasan mo naman ang kamay mo. Kaya wala problema yung mga kapatid sa Islam. Tapos isa sa mga ng propeta ng salam ay kapag nahulog ang tinapay, pinupulot at ipupunasan na at saka kainin. Allahu Akbar. Ganun ang propeta Muhammad SAW. Hindi talaga nagsasayang ng pagkain. Kasi ang pagkain, alam mo, sa panahon natin, sa tingin mo lang, masagana tayo sa pagkain. Pero sa ibang bansa, kung pumunta ka doon, nagugutom po ang mga tao, lalo na sa Afrika. Wala silang halos makain. Ang layo kasi ng pupuntahan. Sampol, merong pagkain yun, naubos ng stock. Wala nang stock. Saan na sila pupunta? Yun ang nangyari doon sa kanilang lugar. Kaya po, ito ang tapos tapon lang tayo ng mga nagsasayang lang po tayo ng pagkain. Kahit nahulog, kunting lang dyan. Alhamdulillah, ngayon, nakasimintado naman yan. Tapos, alikabok lang yan. Di yan talaga dyan, kunting punas naman, hindi mo na makain. Kaya, dapat ganun po tayo mag-isip. Huwag mo sobra, nagsasayang tayo ng pagkain. Kasi nga, napakasamang gawain yan kapag tayo, nagsasayang lang po tayo ng pagkain. Tapos, isa sa mga magandang pag-ugali ng propeta, kumakain siya mayroong kasama. Tulad ng asawa, mashallah, kumakain kasama niya mga asawa niya. Mga anak, dapat samahan mo rin mga anak, mga bisita. Huwag kang maging makasarili. Kasi nga, alam niyo mga kapatid sa Islam, kapag nag-ipon-ipon ang magkapamilya, magkaroon po yan ng pagpapala. Yun ang hinahabol natin mga kapatid, ang pagpapala. Kasi nga, kapag maraming pagpapala, matiri talaga sa iyo ang mga bagay-bagay. Allahu Akbar. Ganun tayo mag-isip mga kapatid. Tapos, isa sa mga kagandahan din, pinagbabawal din ang maghinga ka doon sa iyong inumin, sa iyong mga utensil o mga kasangkapan. Kasi nga, hindi yan maganda. Kasi natuklasan ngayon na ang mga mikrobyo, kapag pinalabas mo sa katawan mo, lalong dumadami yan kapag na sa hangin. Kung sa loob ng katawan, konti, pero kung binuga mo yan, kaya ang mga magulang, tandaan yung mga kapatid sa Islam, mga magulang, wag nilang isubo ang kutsara na inihipan nila. Yun ang nakakatakot. Kapag inihipan mo yun, tapos isubo mo sa anak mo, pinakain mo siya ng mga milyon-milyong mga mikrobyo. Mabuti kung mikrobyo yung lumabas doon, mga mabuting mikrobyo, walang problema. Kung nakasama doon mga bad microbes, tapos pinasubo mo sa anak mo, makakain yun ng sa kanya, kapapahamak pang anak mo. Kaya po, sa Islam, huwag mong isubo na hihipan, ipalamigan mo, tapos kung malamay, pasubo mo sa anak mo. Yun ang sa atin, Kaya mga kapatid sa Islam, itong napaka sa atin, kasi ito, dapat masanayan natin kung ano ang nasanayan ng ating mahal na propeta. Kasi sunnah nga ito mga kapatid. Tapos, pinagbabawal ng propeta kapag uminom na nakatayo. Kasi nga si Prophet Salam, lagi siyang nakaupo. Tapos, ang isa sa mga kapatid sa Islam, wag tayong magsayang. Ito ang tandaan po natin. Wag po tayo magsayang sa pagkain. Kasi nga, marami nga nagugutom. Pumunta ka sa ibang lugar, nagugutom mga tao doon, tapos ikaw nagsasayang ka lang pagkain. Kaya, alam nyo mga kapatid sa Islam, kapag ikaw ay umiingat talaga sa pamaraan, katulad ng pamaraan ng tinuturo sa atin ng Islam, magiging maayos po ang iyong kalusugan. Allahu Akbar.
maging mababalik din pala sa iyo ang bunga ng iyong mga pinanggagawang sunna sa harap ng pagkain. Tapos maayos mo pa ang oras ng iyong pagkain, tapos mapalayo mo pa ang mga pagkain na wala namang mga walang silbi, tapos mapili mo pang tamang pamaraan ng pagkain. Kaya dito na lang po, inshallah, kahit papaano, makakuha tayo ng aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.